Well, again, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Isang mapagpalang umaga at happy December na. December 1. So, Merry Christmas na sa bawat isa sa atin. At ilang linggo na lamang, matatapos na po ang taong 2024 at tayo ay papasok na naman sa 2025. Subalit salamat sa Panginoon that the Lord has been our keeper. Siya yung Diyos na nag-ingat sa atin, hindi nagpabaya sa atin all throughout the year. Amen? Maaaring may mga naranasan tayo, subalit hindi nagpabaya at Diyos sa atin. He remained faithful. He kept us, kaya tayo dito sa ngayon. Napatuloy ka pang humihinga. Patuloy kang nakakalakad na maigi. Amen? At patuloy kang makakahinga ng maluwag sapagkat ang Diyos ay patuloy na gagawa sa buhay mo. Amen? Amen. Hindi lang yun parang wish ko lang, Lord, sana. But that is what we declare. Amen? The Lord has kept me. Kaya we are still alive today. Amen? Dahil sa Panginoon. At hindi lang siya, sana, Lord, sa 2025, malakas pa rin ako. No! Hindi sana. Amen? Yes. But the Lord will keep us, will sustain us. Amen. Pananatilihin tayo ng Diyos na malakas, iingatan tayo ng Panginoon, patuloy na palalakasin, hindi pababayaan, bibigyan tayo ng provision ng Panginoon ng patuloy. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. I think this is not the time for us to minsan alam niyo sa buhay, may mga pagkakataon na we're so overwhelmed with so many maaring challenges sa buhay. Naranasan niyo na ba yun? Na parang kayong overwhelmed. So Lord, parang yung mga challenges na ito, overwhelming, but thank God that He has kept us. Well, tutuloy na po ako sa aking mensahe sa umagang ito. Nais ko lang mag-exhort sa bawat isa sa atin sa umagang ito ng patungkol sa dalawang bagay na naranasan ni David. At magbibigay lang ako ng dalawang passages at mag-i-exhort from those passages na kung ano yung mga naranasan ni David na maaaring naranasan din natin, mga challenges ni David, mga naramdaman niya emotionally at kung paano hinarap ito ni David. So dalawang instance from the Bible na maaaring nangyayari din sa atin. You know, sometimes nabanggit ko na sa buhay minsan, para bang ang buhay ay parang, ewan ko sa inyo, but sometimes life could be so overwhelming. Na na-overwhelm tayo sa dami ng mga iniisip natin, sa dami ng mga responsibilidad, sa dami ng mga bayarin, sa dami ng mga pangyayari sa buhay natin na para bang ang gulo-gulo. May nararanasan na tayong problema na ganito, tapos sasabay pa itong ganito. Tapos madadagdagan pa ng ganito. You know, sometimes life could become so overwhelming na para minsan even we feel like we are alone. Lord, nag-iisa lang ako. Na para bang sa Panginoon, minsan yung strength mo, hinuhugot mo sa Panginoon, pero kahit na yon ay parang Lord, parang dinadrag mo na lang yung sarili mo. Amen po ba? Nariyan po ba kayo? But sometimes life could be like that. Mag-share lang ako ng dalawang passages sa Scripture sa kung ano yung naranasan ni Haring David. Kasi si Haring David, as makikita natin dito, ay hindi siya naging excuse sa mga bigat na nararamdaman, mga emotional na challenge na naranasan niya. At pag-aralan din natin kung paano niya ito hinarap at kung paano din natin makakita at makakuha tayo ng lesson kung paano din natin haharapin ang mga challenges na ito. Umpisahan natin sa Psalms chapter 55, siguro basahin natin yung verse 22. Na sinabi ni David dito sa Psalms chapter 55, verse number 22, sabi niya, "Cast your burden on the Lord, and He will sustain you." So walang maybe yan. Sabi niya, cast your burden on the Lord. And He shall sustain you. He shall never permit
permit the righteous to be moved. Pero para makita natin ang konteksto nito, itong Psalms chapter 55 verse 22, para makita natin kung ano yung mga nararanasan niya at bakit niya ito sinabi, pupuntahan natin yung kabuuan. Yung Psalms chapter 55, yung buo niya. Right? Para makita natin. Kasi ang Psalms chapter verse 22, doon niya nakahulihan sinabi. In fact, 23 verses yan. Yung verse 23 yung pinakahuli. Pero ito yung 22, ang conclusion niya doon sa lahat ng naranasan niya. Pero dalawang bagay ang naranasan ni David dito sa Psalms chapter 55 na para bang ayon sa mga scholars ay parang sinabi nila na parang ang Salmo, kasi sa Psalms, normally makikita ninyo yung construction ng Psalms. Yung pagkakasunod-sunod ng stanza, very strategic and very well organized yung mga stanza normally sa Psalms. Pero ang sabi ng mga scholars na itong pangyayari dito sa Psalms chapter 55, para bang medyo magulo ng konti at pinakita lang na parang yung ang ginagawa actually ni David ay binubuhos niya kung ano yung kanyang emotion. But Psalms chapter 55, babasahin ko sa verse 1, "Give ear to my prayer, O God, and do not hide yourself from my supplication," sabi ni David, "attend to me and hear me." Kasi kaya siya nananalangin, sabi niya, "I am restless in my complaint and moan noisily." So kaya siya nanalangin kasi sabi niya, restless ako sa aking complaint, sa aking mga hinaing, at ako ay nagmo-moan ng maingay. Maingay yung mga moaning niya. Yung mga ganun niya. Pinakita niya ng verse 3, sabi niya, "Because of the voice of the enemy." Dahil maging si David sa kanyang pagiging hari, in fact, sa kanyang pagiging pangunguna bilang hari, or sa kanyang pangunguna even nung hindi pa siya hari, sa kanyang pangunguna lamang, sa kanyang mga tauhan, ay nakaranas siya ng mga pangyayari sa buhay niya na kung saan it has become overwhelming to him. The role of leadership. Kaya sabi niya, "I cry, I moan noisily because of the voice of the enemy." So kahit si David hindi na-excuse doon sa voice of the enemy. Sino sa atin ang nakakarinig din ng voice of the enemy na hindi tayo excuse sa voice of the enemy? Na minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na parang yung mga tinig ay parang yun yung masyadong papadepress sa atin, yung mga tinig na napapakinggan natin because of the voice of the enemy. But sabi niya, pinakita niya dito yung voice of the enemy because of the oppression of the wicked, for they bring down trouble upon me, and in wrath they hate me. My heart is severely pained within me, and the terrors of death. So si David ay natakot din sa kanyang buhay. Kasi meron siyang mga kaaway, mga kalaban, na nais na pumatay sa kanya. So si David ay natakot din. Kaya sabi niya, "The terrors of death have fallen upon me." Verse 5, "Fearfulness and trembling have come upon me, and horror has overwhelmed me." So nakaranas siya ng, this has been parang tinawag niya sa verse 3, ito yung voice of the enemy. Kasi maraming mga kalaban sa paligid niya na nagnanais na patayin siya. Kaya nagkakaroon siya ng takot sa kanya kung mabubuhay pa siya. Right? Maraming mga kalaban sa paligid. At sabi ni David sa verse 6, ito yung papano niya. Sabi niya sa verse 6, "Oh, so I said, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest." Sabi niya, kung meron lang akong pakpak ng katulad ng hindi agila, kundi katulad ng dove. Kahit na dove lang, hindi na sa agila. "O that I had wings like a dove." Kung meron lang akong pakpak, sabi niya, ako ay lilipad and be at rest. Sabi niya sa 7, "Indeed, I would wander off and remain in the wilderness.
I would hasten my escape from the wind, the storm, and tempest. So sa mga nararanasan niya, voice of the enemy, sa mga kalaban niya, mga kaaway niya, gusto siyang patayin, pinagsasalitaan siya ng mga maraming mga bagay. Sabi niya, kung makakalipad lang ako, lumipad na ako. Alam niyo, may nabasa ako na ang natural tendency natin kapag tayo ay humaharap sa mga problema ay yung either we face it, right? We face it or we flee from it. Pag humaharap daw ang tao sa mga problema, ang tendency niya ay gusto niyang umalis. Naranasan niyo na ba yun, mga nanay? Sa dami ng mga problema ninyo sa loob ng bahay, gusto ko lang mapag-isa. Amen. Salamat sa Panginoon na tayo ay hindi nagde-decide na iwanan yung pamilya. Gusto lang, Lord, hindi naman buong buhay na. Pero Lord, pansamantala lang, gusto kong lumipad. Umalis, iwanan ko muna itong kinaharap ko. Sino ba sa inyo nakakaharap ng gano'n? Ay, nakaranas ng gano'n. Well, kahit na itong pangyayaring ito, this is what we call the weight or the burden of leadership, actually. Na kahit sa atin, kahit sa mga katatayan, halimbawa, sa mga tatay, kung napakarami mo ng problema, halimbawa, sa finances, tapos yung mga anak mo hindi pa nakakatulong, sa halip na makatulong, lalo pang nagbibigay sa iyo lalong bumibigat yung problema, imbis na sa bahay, at least, gumanda-ganda lamang ang iyong pakiramdam, pero pagpasok mo sa bahay, sa halip na ikaw ay ma-comfort at magkaroon ng kapayapaan sa sarili mong bahay, lalo kang, oh Lord, gusto ko na lang umalis. Hallelujah. Nais kong maintindihan natin na naramdaman din ni Haring David ang mga bagay na ganito. At minsan maaring tayo, yun yung maaring nagiging parang gusto nating solusyon sa problema. Na gusto nating umalis because whether you face it, first is whether you freeze, mag-freeze ka na lang, or you face it, or you flee from it. That I would hasten my escape, sabi niya sa verse 8, from the windy storm and tempest. Pero may isang problema sa verse 12. Sabi niya, sa verse 12, nagpasa natin, sa verse 12, sabi niya, for it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. Sabi niya, pero mayroong malaking problema. Sana yung voice of the enemy, kung ito lang lamang ang problema ko, then mapagtatagumpayan ko pa. Sabi niya, matatakasan ko, mapagtatagumpayan ko. Nor it is one who hates me. Sabi niya, pero mayroong problema. Hindi yung enemy who reproaches me, then I could bear it. Nor it is one who hates me, who has exalted himself against me, then I could hide from him. Verse 13, sabi niya, but it was you, O man, my equal, my companion, and my acquaintance. Ito yung problema ni David. Meron siyang mga kaaway sa paligid niya na gusto siyang patayin. Kaya sabi niya na overwhelmed siya ng terror of death. Sabi niya, kung meron na akong pakpak, alis na ako. Pero may problema na dumating dito sa 13, na isa pa palang problema. Sabi niya, kung ang mga kaaway ko lang, ang kaharapin ko, mapagtatagumpayan ko pa. Pero sabi niya, but it was you, O man, my equal, my companion, who took sweet counsel together, and we walked to the house of God in the throng. Merong isang problema sapagkat meron siyang sa companion niya, sa malalapit sa kanya, sabi niya, kung may problema lang sa aking mga kaaway, kaya ko mapagtagumpayan. Kaya ko pang kuhanin ito ng aking lakas. Pero may naging problema niya yung mga tao sa malapit sa kanya. At sinabi niya dito, for it is not, sa verse 13, but it was you. May specific siyang tinukoy. Na kung saan ang mga kaaway ay maliliparan ko, matatakasan ko, pero ang problema, ikaw, O man of my equal, my companion and my acquaintance. Itong sa verse 13, ang sabi ng ibang mga scholars diyan, ito ay parang si Ahithophel na naging advisor ni David na eventually, ay kung nababasa ninyo yan sa 1 Samuel, for example, nag-aklas sa kanya ang kanyang anak na si Absalom.
at kinuha ang kaharian, kaya tumakas si David. Pero ang dati niyang advisor is si Ahithophel, na nagkanulo din sa kanya imbis na siya ay samahan sa pagiging advisor niya, kasi naging kaibigan din ni David, si Ahithophel, ay advisor niya, pero sumama kay Absalom at nag-aklas. So ang iba, sabi ng mga scholars, si Ahithophel ito, but that's far from the reality. Ang sabi ng iba, which is I totally agree, na ito ay si Absalom, kasi sabi niya, but it was you, O man of my equal. Kasi a man of my equal, sabi ni David, kasama niya ito. Sa ranking, ay pwede siya na yung susunod na maging hari. A man of my equal in rank, my companion. So tinukoy niya ang kanyang anak na si Absalom. Nasusundan po ba ninyo ako? Sinabi ko kanina na mag-exhort lang ako ng isang bagay sa pangyayari sa buhay ni Haring David na naranasan niya all throughout his life, hindi lamang sa kanyang, of course, sa kanyang pagiging hari at sa kanyang pagiging isang leader. Na minsan nararanasan din natin na sa kabila ng sa dami nating maraming mga voice of the enemy, maaaring si David, ang takot na nag-overwhelm sa kanya ay yung mga kaaway niya. Pero sa atin minsan, natatakot tayo, nagkakaroon tayo nangangamba tayo, hindi maaari sa buhay natin, pero nangangamba tayo sa finances natin. Amen. Nangangamba tayo sa future natin. Nangangamba tayo, marami tayong maaring pinag-aalalahan sa buhay natin. Minsan, baka nangangamba tayo doon sa ating mga nararamdaman. Amen. Nangangamba tayo patungkol sa ating pamilya, halimbawa, na ano na mangyayari. Pero yung mga bagay na yon ay parang tila mapapagtagumpayan pa natin. Pero ang mas mahirap kapag yung close friend natin, yung companion, yung kapamilya sa buhay ng mag-asawa, halimbawa yung asawa mo pa. Sabi niya, kung matatakasan ko, makakatakas na ako, pero ang problema hindi ay panglabas lamang, kundi yung panloob na problema. Amen. Ang panlabas matatakasan mo, sa totoo lang, pero kapag ang problema mo nasa panloob, problema. Kasi saan ka man magpunta na, doon pa rin ang problema. And normally, yung mga problema ngayon ay gawa-gawa ng mga relationship natin na malalapit sa atin, na hindi lang siya nakakasugat sa panlabas, kundi nakakasugat sa loob. Amen. Kahit saan man tayo pumunta ay naroon. Ang tawag ko dito sa particular na passage na ito ng Psalms chapter 55, the weight of leadership. Although, of course, hindi natin inaalis na nararanasan natin ito, but especially, mga kapatid, sa leadership. If you have been in a while for leadership, halimbawa, marami kang mga tao na magsasalita pa sa iyo ng mga kung ano-ano. Ay, mga tao na magbabato sa iyo ng mga salita na wala ka namang, hindi naman yun ang maaaring sinasadya mo, tinutukoy mo, ano pa man, gusto kang siraan. At alam natin na ang paninirang ito ay paninira ng kaaway o maging sa buhay natin. Meron kang tinutulungan, halimbawa, amen, kung ikaw ay isang magulang o nanay ka, tatay ka, parent ka, o lola ka, ginagawa mo para sa ikabubuti nila, pero pagsasalitaan ka pa ng masama. Right? Marami ka mararanasan ng mga tinig ng kaaway na babato sa iyo upang sirain ka. Pero ang mas masakit ay yung mga bagay na ginawa sa iyo na malalapit sa iyo. Hindi mo pwedeng takasan. Alam ba, sa pamilya, mag-asawa kayo, pwede mo ba takasan yun, pamilya mo? Yung mga anak mo, halimbawa, mag-asama kayo, sabi ko, makakaalis lang ako. Aalis ako, pero hindi pwede. Amen. Praise the Lord. Sabi niya, but it was you, O man of my equal, my companion and my acquaintance. We took sweet counsel together. Magkasama tayo. Sabi niya, and walk to the house of God in the throng. Magkasama tayo. Si Absalom, kaya sinabi ko si Absalom kasi merong pagkakataon sa buhay niya, sama sila sa templo. Nakita niya kung paano yung tatay niya na sumamba sa Diyos. Magkasama sa templo. Magkasama sa church. Verse 20, jump down to verse 20.
ipapakita niya pa kung sino ito yung man of his equal. Sabi niya, he has put forth his hands against those who were at peace with him. So, sa halip, meron siyang at peace siya sa kanila. Wala siyang ano sa kanila, but he has put forth his hand against those who are at peace with him. He has broken his covenant. Verse 21, the words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. Yun yung naging pangyayari sa buhay ni David patungkol sa kanyang sinasabi na ito. Binanggit niya, a man of my equal. Na parang sa harapan, nagsasalita ito ng parang kasing tamis ng may butter. Smoother than butter. Yung words niya. Pero but war was in his heart. Nasusundan pa po ba ninyo ako? O maaaring hindi ninyo nararanasan ito. But sometimes meron tayong ganon na nararanasan, hindi po ba sa ating pamilya, for example, kung meron mang halimbawa kung hindi na maayos ang relationship natin sa isa't isa at some point. Para bang mabuti lang yung pakikitungo natin, pero dun sa loob natin ay naglalaban na. War ay nasa puso. Sa salita, matamis. Pero sa loob, nakikidigmaan na pala sa'yo. Amen. Ilagay natin yung posisyon natin, mga kapatid, habang sinasabi ko ito sa inyo. Ilagay niyo yung posisyon ninyo kay David. Huwag doon sa tao. Amen. Huwag ninyo ilagay doon. Parang iba sa inyo, nilalagay niyo yung sarili ninyo doon sa doon sa taong nagkanulo kay David Ilagay ninyo yung sarili ninyo doon sa kayo si David. At may mga bagay kayo na ganon. Amen. Na mararanasan sa buhay na ito. Kasi naranasan ni David. Pero ang naging reaction ni David, paano niya hinarap ito? Hindi niya hinarap na tinalikuran. Hindi niya hinarap ito na, kumbaga, laban sa laban, sige, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi yun ang ginawa niya. Kaya yung verse 22, sabi niya, cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Yun yung naging paraan ni David sa pagharap dito sa mga problema ang kinaharap niya na ito. Na idulog niya sa Panginoon, cast your burdens to the Lord. Sa kabila ng mga problemang ito, Panginoon, the voice of the enemy, at maaring mga tao na nakakasakit ng aking damdamin, even to yung closest circle niya. But Lord, I lift this up to you, and I cast my burdens to you. I cast the weight on you, Lord. Amen. For I know you shall never, you will sustain, you shall sustain me, Lord, and you shall never permit the righteous to be moved. Tingnan natin ng konti yung, kasi binanggit din ito sa 1 Peter chapter 5 verse number 7 sa Amplified. 1 Peter chapter 5 verse 7, ang sabi ng Amplified, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting the whole of your care, all your anxiety, all your worries, all your concerns, once and for all on Him, for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Ito yung parang exhortation ko. Again, this is a leadership. Kahit sa mga leader, sasabihin ko siguro na in leadership, kahit dun sa mga manunood, maaaring may nanonood, in leadership, this is one thing that we have to be good at. Ika nga. Na tayo maging magaling dito. Sa anumang nararanasan natin in the weight of having someone to lead or being a leader, we dapat magaling tayo. We be good at casting our cares to the Lord. Doon tayo gumaling. Na sa kabila ng mga pagbabato sa atin ng mga kaaway, all of the voices of the enemy, dapat nagiging magaling tayo sa paglapit sa Panginoon, that we cast our cares unto the Lord. Amen. Casting the whole of your care, all your anxiety, all your worries, all your concerns, once and for all on Him.
for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Sabi na nga, ang salita ng Diyos, yung Tagalog, sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. I want you to know, and of course, all of us, nais nating ipaalala sa bawat isa sa atin na kung sa kabila ng mga ingay ng mundo, voices of the enemy, maaaring sa kabila ng hindi magagandang pagtrato sa atin ng kahit na malalapit sa atin, huwag nating kalimutan na mayroong Diyos tayo na malalapitan. Amen. Meron tayong Diyos na malalapitan at mahihingahan at maipapaabot natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan, ang ating mga bigatin, ang ating mga hinaing, that you don't have to carry it alone by yourself. Amen. Hindi mo kailangang kuhanin ang bigat na ito ng sayo lang at dalhin-dalhin. Na sa bawat araw, dala-dala mo. Matutulog ka lamang, dala mo. Pagising mo sa umaga, dala mo pa rin. Sa buong isang linggo, dala mo. Sa buong isang buwan, dala mo. Kaya ang buhay natin minsan ay mukhang mabigat. Na para bang paglakad natin sa buhay, para bang tayo ay parang pasan mo ang buong mundo. Sabihin sa'yo, ano ka ba? Parang pasan-pasan mo ang buong mundo. Yung pala, you are carrying the whole weight and the burden all by yourself. Amen. Pero nais kong ipaalala sa bawat isa sa atin na you don't have to carry your burden all by yourself. Na meron tayong pwedeng gawin sa bigat na nararamdaman natin. Anong pwede natin gawin? That we can cast our burdens to the Lord. That we can come to Him. Amen. And we can be real. Pwede tayong maging totoo sa harapan ng Diyos. Pwede tayong, in fact, umiyak sa harapan ng Diyos. Amen. Pwede kayong umiyak. Sabi mo sa katabi mo, pwede kayong umiyak sa harapan ng Diyos. Alam niyo, isa sa mga bagay just na-realize ko lately, ang pag-iyak, alam mo, ang emosyon ay hindi nakikita. Di ba? Ang emosyon ay nasa loob. Sa loob. Ang emosyon ay isang damdamin dito sa loob mo na hindi nakikita. Emosyon. Pero I find out na yung palang mga emosyon mo ay pwede siyang lumabas into untangible something. Yung emosyon, alam niyo ba na yung luha ay bunga ng iyong emosyon? So ang emosyon na hindi nakikita ay nagiging tangible. Luha. Kapag lungkot ka na. Praise the Lord. Nabanggit ko lang yon kasi I began to wonder. Sabi ko, Lord, nung ma-realize ko, sabi ko, ang galing ng pagkakalikha mo sa tao. No? 3-part being, spirit, soul, and body. Pero meron tayong sangkap na inward na tinatawag na hindi siya nakikita. Pero kasama natin ng sangkap nating ito bilang isang tao, a 3-part being. Yung soul natin consists of mind, will, and emotion. Lahat ng yun hindi mo makikita. Pero yung emotion mo, natatransform siya into something physical, luha. Ay, ewan ko sa inyo kung if you would agree with me, pero yun yung nakita ko lang. O isi-share ko lang sa inyo, so pwede ninyong magamit din kung paano ninyo gagamitin. But it's really something. Sa akin, sabi ko, Lord, yung pagkakalikha mo sa tao, kakaiba. Ang luha, yun yung revelation ko, ang luha ay tangible manifestation ng emotion. But anyway, again, nais kong ipaalala
nasa bigat, may nararamdaman po ba kayong mga bigat? I hope and pray na wala. Gusto ko lang maging masaya tayo. Pero there comes a time sa buhay natin, there comes a time, kahit si David, hindi lahat ng naranasan niya ay yung pagpatay kay Goliath at sinabi, na pag-uwi niya sa bahay, sa nila, nagsisigawan ng mga tao, si David, pumatay. Si Saul, pumatay ng 1,000. Si David, 10,000. Hindi puro pangapapuri. Amen. Narito pa po ba kayo? Amen. Maaaring sa buhay, I pray na hindi may mangyari sa atin. But there will come a time in your life where you become, merong magkakanulo sa atin, merong magsasalita ng mga bagay sa atin na hindi ayon sa dapat nilang sabihin. Merong mga pangyayari sa buhay natin na maaaring ang maapektuhan tayo na hindi natin ginawa. O maaaring ginawa natin maling pagpapasya. Pero sa buhay na para bang ma-overwhelm tayo, na parang, Lord, anong gagawin ko na? Again, here is an exhortation na hindi, pwede mong yung mga alalahanin, yung mga bigatin mo, kaya sabi ni David, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will not permit the righteous to be moved. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Na hindi mo may bigat ka man, but Lord, there is a God. Na binasa natin kanina that we can come with boldness to that throne of grace. And we can receive mercy or obtain mercy. And find grace to help us in our times of need. Salamat sa Diyos. Amen? Ipagkatiwala natin, ilagak, yun yung ibig sabihin ng cast. Ipagkatiwala, ilagak, ibigay sa Panginoon ang mga bigat, alalahanin. And we have to be good at that. Hindi yan siya kusang nangyayari. Ang bigat mo, ito yung isang kapahayagan na pwede mong tanggapin na makakatulong sa iyo sa araw na ito. Ang mga bigat mo ay hindi kukunin ng Panginoon ang kusa nang wala mong permiso. Bigat na bigat ka na sa buhay, sasabihin mo sa Panginoon, bakit Lord, hindi mo kinukuha? Kasi ang pamamaraan ng Panginoon as you cast your cares, and then God will cast His care to you. Pagpapalit. But you have to do it first, Lord. You have to come to God. Amen. Katulad halimbawa ng Philippians chapter 4, 6 to 7. Ang sabi doon, do not be anxious for anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your request made known unto God. Ang pagkatapos nun, ang sumunod, sino yung nakakaalam ng verse na yon? And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and your mind through Christ Jesus. Pero anong una mong ginawa? Sinong nauna? Ikaw. Make your request be made known to God. And the peace of God. Hindi nagbaligtad. Amen po ba? Doon tayo dapat na maging magaling sa mga bagay na gano'n. Lord, I cast my cares to you because I know that you care for me. Yung cast your cares to the Lord, ang ibig sabihin, of course, pagkatiwala, ilagak, ibigay, ipagkatiwala, yung trust. Basahin ko lang itong verse na ito, siguro wala tayo dyan, but Isaiah chapter 40 verse 31 sa Amplified Classic. Anong mangyayari kapag tayo ay naglaglagak ng pagtitiwala natin sa Panginoon, ikinakast natin yung cares natin sa Kanya, nasa halip na bitbitin natin to, pasanin natin ito, ang cares na ito. Sa halip na gano'n ang mangyari, ang sabi sa atin ng Panginoon, cast your cares, trust the Lord. Anong mangyayari kapag ginawa natin yon? Isaiah chapter 30,
40 rather. Isaiah chapter 40 verse number 30. Even youths shall faint and be weary. Unselected young men shall feebly stumble and fall exhausted. Kahit na daw yung mga bata, kabataan, youth will faint, magiging weary. Select young men, yung mga kahit na yung mga kabataan na piling-pili, shall feebly stumble and fall exhausted. But those, verse 31, but those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, shall change and renew their strength and power. They shall lift up their wings and mount up close to God as eagles. Mount up to the sun, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. Ano makikita natin sa verse na ito? Ang makikita ko sa verse na ito, among many others, kahit matanda ka na, pwede kang tumanggap ng kalakasan ng nakahihigit kaysa doon sa mga natural na kabataan. Amen. Even the youth shall be faint and be weary. Even select men. Amen. But those who hope in the Lord, who trust in the Lord, will renew their strength. So nakahihigit sila kaysa doon sa mga kabataan, natural na kabataan. Yung mga kabataan yun, mag-weary, pagod na pagod. Pero those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings, hindi yung dove, but eagles. They will run but will not grow weary. They will walk but they will not faint or go tired. Amen. Totoo ito. Naranasan ito ni Haring David. Naranasan ito ng mga naunang mga mananampalataya sa atin. At available ito sa atin more so because we are in Christ. Amen. Narito pa po ba kayo? Amen. Good news po yung sinishare ko sa inyo, ha? Hindi nakakalungkot ito. Amen. So sa kabila ng tayo ay maaaring sa mundong ito, katulad ng sinasabi ng John chapter 16 verse 33. Anong sinasabi ng John 16:33? In this world, you will have tribulation, persecution, trials, distress, but be of good cheer. Right? I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have overcome them for you. But in this world, you will have those things. Pangalawa na may share ko sa inyo. Pangalawa, ano yung una sinare ko? Na in-exhort ko? Wala, yun lang yun. Yung una, yung sa Psalms 55. Kung pamamagatan ko yun kasi yung Psalms chapter 55 is the weight of leadership. Kung paano ang naranasan ni David at kung paano niya ito hinarap. So he cast his cares to the Lord sa kabila ng lahat. Ang pangalawang gusto kong i-exhort sa inyo ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 8. Sa pangyayari dito sa buhay ni David, ang sabi ng verse 1, now it happened when David and his men came to Ziklag. Tandaan natin yon, Ziklag. Sabihin natin Ziklag. Ziklag. On the third day that the Amalekites, itong Amalekites na ito, kalaban nila matagal na ito, had invaded the south and Ziklag. So, yung kalaban ng ni David, yung Amalekites, in-invade nila yung south and then yung Ziklag, kung saan nakatira si David. Attacked Ziklag and burned it with fire. So, inatake nila at sinunog. And had taken captive. Maliban sa pagsunog doon, had taken captive, kinuha nila yung mga kababaihan and those who were there from small to great. And they did not kill anyone but carried them away and went their way. So wala naman sila pinatay, sinunog lang nila yung buong Ziklag at kinuha nila yung mga tao doon.
So David and his men came to the city nung bumalik na sila mula sa kung saan sila galing, and there it was, burned with fire. Sunog na ang kanilang maliit na bayan. And their wives, yung kanilang mga asawa, their sons, and their daughters had been taken captive. So kinuha yung mga asawa nila at mga anak, walang naiwan. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept. Nag-iyakan sila. So dito makikita nyo din, si David kasamang umiyak. Amen. Makikita natin si David, di ba, warrior. Pero si David dito umiyak din. He wept. So ibig sabihin, hindi ito madali sa kanya na sitwasyon. Amen. He wept until they had no more power to weep. Naranasan nyo na ba yun? Meron ba kayong problema? May naranasan na ba kayong problema sa buhay ninyo na kayo, grabe problema niyo, grabe bigat ninyo, iyak kayo ng iyak hanggang sa hindi nyo na kayang umiyak. Naranasan nyo na ba yun? Yung iba, oo daw, naranasan. Pero hindi ko pa naranasan yun. Parang hindi ko ma-imagine, hindi ko ma-imagine kung anong klase yun. Paano yun? Yung parang, grabe yung pag-iyak mo, na iyak ka ng iyak hanggang sa wala ka ng iiyak. Inaalala ko kung meron ba akong pangyayari sa buhay ko na gano'n. Pero parang wala eh. Siguro yung iba meron din, no? Na parang iyak ka ng iyak. Praise the Lord. Hindi ko lang maalala. But, so yun yung pangyayari sa buhay ni David. Verse 5, and David 2 wives, si Ahinoam and Jezreelites, and Abigail, the widow of the Carmelite, had also been taken captive. So kasama yung mga dalawang asawa ni David. And verse 6, now David was greatly distressed. Kaya siya nag-iiyak, distressed siya, for the people spoke. Even, ito yung dalawang blow kay David. Dito, dalawang blow na naman to. Kanina, yung sa 55, Psalms 55, makita mo yun, yung dalawang problema niya. Ang problema niya, yung panlabas ng mga kaaway niya. Pero may isa pa na mas matinding problema, yung panloob naman. Inner circle niya, this man na nagkanulo sa kanya. Dalawang blow. Ito, dalawang blow na naman to kay David. Una, yung siklag, sunog, lahat. Kinuha yung mga gamit nila, yung mga mahalagang gamit, I suppose, at yung mga walang kwenta, mga tent nila and everything, sinunog. Tapos kinuha yung mga asawa nila, mga anak, at lahat. Walang naiwan. First blow kay David. Kaya siya umiyak in distress doon sa first blow. Ang pangalawang blow na naman kay David, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him. So wala siyang pinagbalingan ang mga kasama niya. Si David na naman ang sinisisi nila. Babatuhin nila hanggang sa mamatay. Dito may mga naglalaro na naman ang conclusion na baka sabi nila, bakit iniwan kasi natin ang siklag na walang proteksyon? Bakit hindi tayo nag-iwan ng sundalo na at least mag-defend kung tayo ay atakihin? Sabi ng iba, pero sabi naman ng iba ay parang yung natural na tendency na mararanasan mo sa leadership. Na kapag merong pangyayaring mali, patay ka, sa'yo sisi. So parang ganun yung nangyari. Wala silang ibang masisi, pero ikaw ang leader, ikaw ang sisisihin. At hindi lamang siya sinisi, kundi gusto siyang patayin. Pagbabatuhin hanggang sa mamatay. So imagine ninyo yun. Parang kung ikaw si David, ano sasabihin mo, bakit kayo lang pa nawalan? Yung asawa ko ba't mga anak naiwan? Yung gamit ko ba wala? Nandyan pa yung tent namin? Parang-paras naman tayo. Di ba? Amen. But the people spoke of stoning him because the soul of all the people was grieved, and every man for his sons and daughters. But there is very interesting phrase doon sa verse 6. But David strengthened himself in the Lord his God. Wow. David strengthened himself in the Lord his God.
So gusto ko ma-picture ninyo kung paano pangyayari yan kay David. Kung if you will, yung imagination ninyo, gagamitin ninyo, hindi madali kay David yan, yung naranasan niya. Pero ano ang ginawa ni David? Again, meron tayong tendency na either you will fight back, you fight. Kapag may problema, you fight or you flee. You face it, you fight, or you flee. Amen. Pero again, anong ginawa ni David? Hindi siya lumaban, hindi siya sinabing, teka muna, pare-parehas tayo nawalan dito. Pag magsalita kayo, para kayo kung sino. Kinuha ko lang kayo ng mga distress, disappointed na mga tao. Ginawa ko kayong mighty man na sumama sa akin para makipaglaban. Ngayon gagawin ninyo akong ganyan. Ganyan ang gagawin ninyo sa akin. Hindi yun ang ginawa ni David. Right? Anong ginawa ni David? But David strengthened himself in the Lord his God. At babalikan ko yung verse 6 na yun, pero yung 7, tignan nyo. And David said to Abiathar, the priest, nung na-strengthen niya na yung kanyang sarili kay Lord, tinawag niya si Abiathar, the priest, Abimelech's son, sabi niya, please bring ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Yung ephod, yun yung suot-suot ng priest, high priest. Yung ephod na ito, hindi lang tayo hindi yan ephod ha. Ephod. Ephod. Merong sinusuot sila na parang yung high priest. Doon sa ephod may mga bato at doon sa ephod may nakalagay na isang piraso ng piece dyan na ang tawag nila yung Urim and Tutim na tinatawag. Itong Urim and Tutim na ito ay ginagamit ito kung gagawa ng desisyon. Pupunta sila sa priest at sasabihin, ang tanong nila ay, sabi katulad na sinabi ni David, shall I pursue this troop? Yun yung first question niya. At itong Urim and Tutim na ito, I hope na susundan din niyo ako. Pwede niyo yung pag-aralan din. Ika-cast nila ito. So parang meron siyang yes or no. O parang meron siyang arrow na pag ganito at parang arrow pataas, arrow pababa. Ang ibig sabihin nun, yes or no. Ang first question na, ipupursu ba namin ito? Cast sila ng lahat. Kung paano ito, kung ito ay yes or no, gagawin niya. Ang pangalawa niyang question, shall I overtake them? Yes or no? Tapos, and he answered, pursue, for you shall overtake them, and without fail, recover all. Pero ginawa nila yun sa ephod, sa pamamagitan ng Urim and Tutim. So, inano ko lang sa inyo kung paano ginagawa nila. Pero ang point is ganito. Ang point is, nakuha sa kanila ang lahat, sinunog ang lahat. Pagkatapos nito, nag-inquire siya kay Lord, pinursu nila, in-overtake nila ang mga kaaway, nakuha nila ang lahat. Amen. At higit pa, sa nasamsam, nakuha nila. Amen. Hello? Nakuha nila. Pero bago nila nakuha yon, ano ang dapat na mangyari kay David? He strengthened himself in the Lord his God. Amen. Hindi ninyo nakukuha. Kung sa tingin ninyo mahina si David, sa tingin ninyo sila ay ipupursu kaya pa nila yon? Kung siya ay nagpahina-hina, at hindi niya pinalakas ang kanyang sarili, sa tingin nyo, hahabulin pa nila? Sa tingin nyo, mag-i-inquire pa siya sa Diyos? Kung siya ay nagpahina-hina? Ay di nanlumo na din siya. Amen. Pero ang ginawa niya, anong ginawa niya bilang leader? Anong ginawa niya? He inquired, he strengthened himself in the Lord his God. And then, nung mangyari yun, that na-strengthen niya na ang kanyang sarili, then he was able to be in his right mind. Amen. To inquire of the Lord and pursue. Pero tanong ulit, kung mahina si David, sa tingin nyo, gagawin nila yun? Gagawin niya? Nakuha kaya nila, nasamsam nila balik? Nakuha ka na nila yung kanyang mga kasama, mga asawa at mga anak? Nasusundan po ba ninyo ako? So dito, ang point ko naman dito, dapat maging magaling din tayo sa bagay na ito.
that we have to be strong in the Lord. Amen. That we must learn to strengthen ourselves in the Lord. Sa mga pangyayari sa buhay natin, sasabihin ko sa inyo, pagka sinabi nyo na wala kayong challenge na nararanasan, nagsisinungaling kayo. Amen. Pagka sasabihin nyo sa akin, Pastor, all is well with me. Nako, lahat, maayos ang lahat, Pastor. Pamilya ko ganito, talagang pinagpapala kami. Apaw-apaw. Walang problema talaga. I tell you, nagsisinungaling ka. Right? Of course, we can confess. Huwag din niyo ako mamaliin. We can confess by faith that all is well with me. Right? Kahit na nasalimuot ang problema mo, but you can confess. All is well with you. In confession by faith, because you are the righteous. All is well with the righteous. Because God is in the throne. Amen. We are not without help. Amen. So we can say all is well. Pero sa totoo lang, may mga pangyayari sa buhay natin na talaga namang nagpapabigat sa iyo, hindi po ba? May problema ka. And we have to learn to how to encourage ourselves or strengthen ourselves in the Lord. Amen. Do I have the right message today? Or do I have the right people today? Praise the Lord. But maging magaling tayo yung encouragement ko sa atin. Again, sabi ko kanina, ito ay exhortation lamang sa dalawang pangyayari sa buhay ni David na maaaring nangyayari din sa atin. Pero dito sa dalawang bagay na ito, dapat maging magaling tayo dito. To cast our cares to the Lord. Na hindi mo dapat lamang na balikatin ang lahat. Alam mga suliranin, problema sa buhay, meron tayong Diyos. Amen. And then we have to be good at strengthen ourselves with the Lord. Katulad ng ginawa ni David, he strengthened himself. Yung tatlong word dyan, he strengthened himself in the Lord. Napakahalaga niyan. Amen. Hindi lang diyan sinabi na David strengthened himself, but he strengthened himself in the Lord his God. Pinalakas niya ang kanyang sarili sa Diyos, na kanyang Diyos. Amen. Konti na lang. Paano pinalakas sa tingin ninyo? Paano pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon? How did David strengthen himself in the Lord? Sa Psalms chapter 34, may isasuggest ako sa inyo kung paano niya pinalakas ang kanyang sarili. Psalms chapter 34, verses 1 to 3. Kung sa Psalms, mababasa ninyo sa Psalms, the happiness of those who trust in the Lord, the Psalm of David when he pretended madness before Abimelech, who drove him away and he departed. Sabi ni David sa verse 1 ng Psalms 34, I will bless the Lord at all times. In what time? All times. So hindi lang yan siya sa mga mabubuti yung mga bagay, kundi I will bless the Lord at all times. Sa panahon na imagine ko na sa panahon na kung saan siklag, sinunog, kinuha yung mga ganito, babatuhin na siya ng kanyang mga hindi, buti sana kung mga kaaway yung gustong bumato sa kanya hanggang sa mamatay, kundi yung mga mighty men niya. Right? Pero ang ginawa niya, he strengthened himself. I imagine na sinabi ni David, nung nangyayari na sa kanya yon, that sabi niya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually, how long? Continually be in my mouth. Ang papuri para sa Diyos ay mananatili sa aking mga labi. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng pagkakataon. Amen. His praise shall continually be on my lips or in my mouth. Hindi, para bang sinasabi ni David, hindi makikita sa bibig ko na Panginoon, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? Right? But His praise shall continually be in my mouth.
Verse 2, my soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear it and be glad. Verse 3, O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Kaya si David ay sinabing a man after God's own heart, because David knows how to worship. David is an honorable man. He value honor. Kaya siya tinawag na he is a man after God's own heart, because David is a man of honor. And David knows how to worship the Lord. Amen. Si David, hindi lang siya worshiper kada Sunday. Si David, hindi lang siya worshiper kapag hawak niya yung kanyang stringed lyre or ano man ang hawak-hawak ni David. Hindi lang siya worshiper kapag during that time na hawak niya. He is worshiper by heart. Amen. He knows how to worship in tough times and in good times. His praise, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my lips. Amen. Sabi niya sa Psalms 103 then, 1-5. I believe this is how David encouraged himself in the Lord. Amen. Psalms 103 verse 1-5. Oh, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Lagi yun, kinakausap ni David yung kanyang kaluluwa, ika. Bless the Lord, O my soul. Oh, bless the Lord. Ano ka ba? Minsan sinabi ni David, sabi niya, why are you so downcast, O my soul? Put your hope in God. Amen. Bakit ka nanlulumo, kaluluwa ko? Purihin mo ang Diyos. Kahit nanghihina ka, pwede ka palang, you can be, I am strong in the Lord. Pwede mo palang gawin yun. Amen. But sabi niya, Ephesians chapter 6 verse 10, sa Amplified, in conclusion, sabi niya, be strong in the Lord. Be empowered through your union with Him. Be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him. That strength which His boundless mind provides. Tingnan niyo sa the Passion Translation. Sabi niya, now, my beloved ones, I have said these most important truths to last. Be supernaturally infused with strength through your life union with Jesus Christ. Palakasin kayo, be supernaturally infused. Supernaturally. Ma-injectionan kayo ng kapangyarihang ito na nanggagaling sa itaas sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa kay Jesus. Amen. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you. Hallelujah. There is a supernatural strength available to us. Gaano man ang nangyayari sa atin sa panglabas, ano man ang problema natin kaharapin, kinakausap ko yung sarili ko. Amen. Gaano man kalaki ang problema, subalit merong available na kalakasan para sa atin na pwede tayong ma-infuse with this supernatural strength na nanggagaling sa Diyos. Kaya sabi niya, be strong in the Lord. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in you and flowing through you. Hallelujah. Sometimes life could be overwhelming because of the voice of the enemy, the voice of the world, the voice of pressures of the world. But the good news is we can be strong in the Lord. Amen. We can find strength in God
and say, I am strong in the Lord. But how do you do that? Remember who you are in Christ. Through your life union with Christ. Remember who you are in Christ. Napakabigat man ang pangyayari, problema sa atin, samot-samot sari, hindi na natin alam kung saan tayo kukuha ng pambayad. Sa mga kautangan, sa mga ganito, Lord, saan namin kukuhanin ito? But be strong in the Lord and in the power of His might. Remember who you are in Christ, that I am strong in the Lord and in the power of His might. I know the grace of my Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for my sake He became poor, so that through His poverty I might become abundantly supplied. Amen. Amen. I am a new creation in Christ. I am born from above. I am born of God. I have the Zoe life on the inside of me. I am not of this world. Amen. I am complete and I am perfect in Christ. I am alive unto God. I am the righteousness of God. I am the healed of the Lord. Amen. How do you strengthen yourself in the Lord? Amen. Paano mo palalakasin ang sarili mo sa Panginoon? You remember who you are in Christ. You declare who you are. You declare who I am in Christ. Everybody say, I am the healed of the Lord. I am strong in the Lord. I am a new creation. I am the righteousness of God. Alam niyo ba, magtatapos na tayo, pero alam niyo ba yung I am ninyo? Binanggit ko ito sa School of the Word kahapon. Ang I am ninyo, yung word na I am yan, ako, ika nga. Sa Tagalog sa atin, hindi mo maano sa I am. Pero yung I am sa English, I am. May kapangyarihan yan sa buhay ninyo. Ano ang I am mo? Anong lagi mong binabanggit sa sarili mo? I am weak. Yun ba yun? Mahina ako. I am broke. Wala akong pera. Yun ba na I am mo? I am sick. May sakit ako. I am weak, mahina ako. Yun ba I am mo? Kasi yun yung may kapangyarihan sa buhay mo. Ano I am mo? Sa totoo lang, ano I am mo? Hindi sa church, ha? Ba't anong I am mo kapag kaharap mo ng problema? Anong I am mo kapag dinatnan mo na sunog na ang lahat? At balak kang batuhin para pagmatay? Anong I am mo? Praise the Lord. Ano kaya mo sa samang problema na dumadating? Binabato ka ng kaaway, the voice of the enemy, binabato ka na. Anong gagawin mo? Anong I am mo? But we say, I am strong in the Lord. Amen. I am the righteousness of God in Christ. Amen. I am a victor. I am not a victim in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Madali yan sa church, mga kapatid. Pero kapag tayo ay nasa sarili na nating mga bahay, kung may kinakaharap na tayo ng mga challenges, iba sa atin. Sa mga kabataan, wala pa yan. Kasi hindi kayo may hawak ng responsibilidad sa buhay ninyo sa ngayon pa. Amen. But when you begin to be responsible over the things that God has entrusted you, you have to be strong. Amen. You have to know how to cast your cares to the Lord. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So ang challenge ko sa inyo mga kapatid, I pray na hindi lamang ito naging isang mensahe sa inyo. So balit ma-exhort tayo, mahamon tayo about isa sa atin, na you have to be good at casting your cares to the Lord. And you have to be good at being strong in the Lord. Strengthening. Encouraging yourself in the Lord. You find your strength in God. Pare-parehas yan mga kapatid. Pare-parehas sa inyo, pare-parehas sa akin. At pare-parehas din yung challenges na kinaharap natin. But pare-parehas din ang pagtatagumpay natin. And I pray na na-encourage ko kayo. I pray na ito ay masundan natin sa ating mga sarili. Amen. Maaring makaharap kayo, maaring may marinig kayo ng mga sa isipan ninyo, maaring magsalita ang kaaway ng mga negatibo. Gagamitin pa yung mga kaibigan ninyo o mga malalapit sa inyo.
At tingnan mo ang ginawa niya, tingnan mo ang sinabi niya. Right? Ganito ka talaga. Talagang ganyan ka. Di nagkaaway sa isipan mo, pero anong gagawin mo? Minsan, ang challenges ay wala talaga doon sa, sabi ni David, pwede sana, okay lang sa ako, panlabas lang yan, kaya kong takasan. Pero kapag ang problema nasa loob na, yun ay mahirap. Amen. But you have to be good at being strong in the Lord. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, may mga challenges kayo, may mga challenges ako. Maaaring ang mga challenges ninyo na kinaharap, maaaring makakapiragot lang sa mga challenges na kinaharap. Pero hindi sa ano pa mga pagmamayabang, pagmamalaki. So ang sinasabi ko lang sa atin, ang problema, pare-parehas ang pamamaraan natin ng pagtatagumpay. Amen. Paraan natin ng pagtatagumpay as we be strong in the Lord. We remember who we are in Christ. Huwag mong wawalain ang I am mo. Yeah. Amen. Ano ang I am mo? Amen. Huwag mong wawalain yung I am, I can, I have.